Ayan, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyo lahat. Anong oras nyo man pinapanood ang video nito. Welcome to day 5 ng ating countdown, 100 days countdown para sa aking 48th birthday. At sa araw na ito, hindi po ako magtatago na medyo malungkot ang araw natin ngayon. Well, as of this moment na aking nire-record ang video nito, kasalukuyang mayroong condition na nangyayari sa tatay ko sa Siargao Island. Ngayon ay sa Siargao Island Medical Center siya sa may dapa ng Siargao Island, Surigao del Norte. And I pray na sana kung ano man ang karamdaman ng tatay ko, dahil kasi sinabi, nag-report na nagtatay daw siya ng dugo. Sorry for the word, but that is the condition. No? Uh, I hope he's get better. Hindi ako makauwi ng Siargao. Gustuhin ko man, pero hindi sapat ang budget. So, imbes na i-budget ko papuntang Siargao, no, ang mahal kasi ng pamasahe, balikan Maynila to Siargao at Siargao to Maynila, aabot ng 21,000. Hindi pa rin tapos ang ating mga tungkulin dito sa Maynila. Meron pa po tayong tungkulin sa linggo. So, at meron pa rin tayong tungkulin sa California sa mga susunod na panahon. Kaya hindi ko pwedeng i-cancela ang aking mga tungkulin. Kaya maraming salamat kina Dancel at Mariel, kay Daday Rose, kay Jenny, at kay Ante Aiming na talagang sumusuporta at umaalalay para sa aking tatay. No? Financial support muna ako kaya kailangan ko magtrabaho. Pasensya na po. Gusto ko talagang pumunta at ako mismo ang gumamot sa tatay ko dahil ibang tao nahahawakan ko, nagagamot ko, pero ang tatay ko, yun, hindi ko magamot, no? Dahil kasi nga sa layo, sa distance. Siguro kung dito lang siya nakatira sa akin, malapit sa akin, magagamot ko ang tatay ko. Pero ganun pa man, inaalala ko rin ang mga prayer request ninyo kay kapatid Kalahi. Solid Kalahi na sa lipadlan sa kanyang anak, mga anak. I pray for guidance at sana si panganay ay matanggap sa trabaho, and I really believe na yung diskarte ng panganay mo, makukuha siya. Kung ano man ang mga layunin niya sa buhay, ma-achieve niya. At para kay Bunso, na pakinggan mo po. Parang lolo mo na rin ako, no? Matanda na rin ako, o tatay, or whatever, tito. We have our heart. No? May puso tayo. Ang puso natin, nakakadamayan. At natural na madama natin ang pag-ibig. At matapos umibig, ay masasaktan tayo. Let our heart teach us how to live. No? Huwag pabugso-bugso ang damdamin, lalo na sa galit and everything. No? Tulad ng tatay ko, may asawa siya, kami ang resulta. Pero nung matay nanay ko, pinayagan ko siyang magmahal. Dahil sa pagmamahal, merong buhay. At sana talaga, through this love, humaba pa ang buhay ng tatay ko. At humaba pa rin ang buhay ng lahat ng mga nagiging pasyente ko. At yun ang dalangin ko. But this day, we are talking about, sabi dito, learning and truth. Ano ba yung alam natin? Ang alam sa nakikita ko ay hindi lamang, ito yung realize ko kahapon, no? Hindi lang siya yung nakikita sa naaaral sa libro. Kadalasan, ang tunay na kaalaman ay nangyayari sa totoong buhay, sa karanasan natin. But sad to say, the knowledge that we are learning right now is being fed or being created and manipulated by the system of this world. I respect that at maraming maaring mabuti na maidulot ang kaalaman na iyan. Pero hindi pa rin natin pwedeng i-dismiss ang kaalaman ng mga ordinaryong tao na hindi nakapag-aral dahil sila ay mga natuto sa totoong buhay, sa totoong pagsubok ng buhay. No? Tulad nga ng laging dinidiscuss natin sa pag-aaral ng hilot, yung kasamaan at kabutihan ay nasa tao lamang. Tayo ang gumagawa at nagsasabi na kung sakali ikaw ay mabuti o masama. Parang katulad ko, buhay ako, mabait. Pero pag namatay ako, on some point, merong iba magsasabi na napakabuti kong tao. But
Meron ding iba na sinasabing masamang tao ako. So, ang kaalaman natin sa isang tao ay bumabase kung anong nakikita natin, naririnig at nararanasan. Kaya mas mabuti na maranasan niyo muna bago kayo magsabi ng anong alam niyo o yung humusga. Kadalasan kasi ang mga nasusulat ay yun ang nagiging dahilan upang i-discriminate natin ang bawat isa. Pero sana wag po ganon. Kung ano ang sinabi ay dapat kilalanin natin ang tao ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa kanilang ugali at pinakikita sa atin. At ito yung aral na aking natutunan ngayon. Ang katotohanan dahil sa ating kaalaman ay hindi buong katotohanan hanggat hindi natin nararanasan ang kabuuan ng buhay. Hindi ko alam kung anong feeling ng mamatay at nasa kabilang buhay, pero sa naranasan ko, nung nawala ang nanay ko, buhay sa dati, ngayon patay, pero yung patnubay niya ay nandito pa rin sa atin. Sana gayon din ang bawat isa sa inyo, gabayan tayo ng ating mga ninuno at Panginoong may kapal. Ito po ang apad na nagsasabing, mayari na, pag-asatin, paalam.